Hi everybody, welcome to Vlogmas Part 1 where I will make videos from December 1 to 30 talking about kung paano ako nagsimula as a virtual assistant, no? Noong 2020. Alright? So, bawat video ay putol-putol kaya kailangan mong maumpisan ang video 1 up to video 30. Alright, so habang ginagawa ko yun ay talagang ipapakita ko din kung anong ginagawa ko ngayon as a virtual assistant o kung ano yung duty or responsibility ko for today. So ngayon ay December 1 and it's currently what? 10 p.m. Actually started my day ng 2 p.m. kanina kasi ako ay isang hindi lang digital freelancer pero I also work for a face-to-face client as a training consultant for restaurants. So, yun ang ginagawa ko. And then, paggabi, virtual assistant naman po ako. So, ako naman ngayon ay isang committee manager. I help virtual assistant agencies source qualified Filipino virtual assistants for their clients. So, yun ang ginagawa ko. So, dalawang clients ko ngayon, Coconut VA and Med VA. Sila yung clients ko ngayon. And right now, no, nagsimula ako kaninang mga 9 o'clock, ay 8 o'clock, nag-live ako ng 1 hour sa TikTok ni MedVA kasi every Friday, nag-live ako. Actually, pag Friday, it's my live day. 8 a.m., I go live for MedVA's TikTok account. 9 p.m., I do live for TikToks, for Coconut VA's account as well. Either, kanina ang ginawa ko, Facebook Live, no? And then lastly, mamayang 10:30, in a while, meron akong Zoom session with the applicants of MedVA kasi meron kami doong step wherein we walk through the applicants with their application process. So 10:13 pa lang ngayon, I figured baka pwedeng kwentuhan kita kung paano ako nagsimula. Sino ba ako? Sa video nito pag-usapan natin, sino ba ako bago ako maging freelancer as a virtual assistant. So, ako po ay graduate ng Benilde. HRIM student po ako. Ang major ko po ay hospitality. Nung gumraduate po ako noong 2013, ang naging focus ko po ay sa restaurants. Okay? Nagpo-food and beverage po ako. So, naging server po ako. So, pumasok po ako sa isang restaurant right after pag-uwi ko from my internship sa Amerika na isang taon. Gumraduate ako. At ako ay pumasok sa isang restaurant. Alright, and nag-work ako doon ng 5 taon. I started as a server, and then na-promote as trainer, then training specialist, and then training officer. Umalis ako ng kumpanya ng 2018 para subukan mag-freelancing as a training manager consultant ng ibang restaurant. At the same time, dahil nung panahon na yon ay nag-foodie na rin ako sa Instagram at YouTube. So, yung mga clients ko na restaurant, no, bukod sa tinetrain ko sa restaurant, ay in-offer ko din yung services ko as social media manager. So, 2018 pa lang po, nagsa-social media manager na rin po ako for local restaurants dito sa Pilipinas. So, yun yung background ko. Okay. Oh my gosh, ang gulo ng desk ko ngayon. Yung camera ko, for some reason, di nag-work yung cord, pero picture ng desk ko ngayon. And ito, guys, comment dito sa chat box, ay sa comment section kung ano gusto mong pangalan ni Putoy-Toy. Ano pangalan nito, te? Guys, setup ko lang ang aking, tawag dito, Zoom sa laptop kasi nga, unfortunately, hindi gumagana ang camera nga ng Mac Mini ko. So, dito muna ako mag-zoom sa MacBook ko. Kasi nga, i-connect ko nga siya sa i-connect ko siya sa Zoom ko. Ipapasok ko yung isang Zoom account ko dito sa account na ito. At meron na nga pong tao sa waiting room. No? Palikan lang natin ang ating background dahil mag-walkthrough tayo ng mga VA applicants. Okay. Kung paano gamitin or i-accomplish ang form or application form ng MedVA. So, nagpalit na ako ng background, guys. So, hold on. Ayusin ko lang to. Si Princess na dalawang links. Isang MedVA at isang BizVA. What is the difference between Med and BizVA? When you say MedVA, it's for healthcare accounts, no?
These are clients that are looking for virtual assistants in the medical field. Okay, kaya siya MedVA. Anything that is non-medical field, pang business, mga admin and all, then that will be under Biz VA. Oh, grabe kakatapos lang ng webinar. Ngayon naman, Kukulat VA naman ako. Ang ginagawa ka naman sa Kukulat VA, pareho na lang sa Med VA. I help VA agencies source qualified Filipino virtual assistants and match them with their clients. So, ganun din. So, I'm gonna work for 3 hours more kasi kaya nag 1 hour live ako. So, hindi ko sila pinagsasabay because mahirap yon. Number 2, unethical siya. So, talagang hiwalay ko siya tinatrabaho. Bago ako mag-time in, we samyang ourselves. Eto, medyo manghang siya, pero hindi kinuubos yung yung hot sauce niya. So, tayo kakain nito, carbonara, and yeah, chicken tayo habang kumakain ako later. Ayan, so kakainin natin ngayon is samyang na carbonara with Vienna sausage and egg. Let's go! Normally, 12 midnight, doon ako nagla-lunch break day. Kasi, doon ako nagsiswitch ng clients from client A to client B. Anyways, kwento ko lang. So, sinabi ko nga na dati akong social media manager at saka restaurant training consultant, no? Noong 2018 to 2020 yun, T. Gusto ko nga itlog. I remember nung unang beses ko maging freelancer, guys. As in, sobrang sama nung ginawa ko. Kasi umalis ako ng kumpanya nang wala akong ipon. As in, siguro yung laman ng bangko ko noon was parang 1,500 na lang, ganong levels. Tapos may loan pa ako sa kumpanya. So talagang financially, I wasn't ready. Number 2, I didn't know how to go about it sa freelance world. Talagang wala. As in, lahat kinapa ko. Lahat ni-research ko lang. No? So, medyo mahirap ang journey ko. Dumating sa punto na I had to lower down my lifestyle. Ayan, bubulong ako sa tulog na iba. At saka, tawag dito, talagang nagko-commute ako. So, wala talaga siguro baon akong pera. Ay, ng pagkain. Kasi wala talaga akong pera, as in. Masama, diba? Tapos dumating sa punto na humihingi na ako ng pera araw-araw ulit sa magulang ko. Nakaloka. Kaya guys, kung ako sa inyo, huwag kayong aalis ng corporate world nang hindi mo alam kung ano yung VA business plan mo at hindi ka pa prepared financially. Kasi sobrang hirap mawawala ka talaga. Swerte nyo ngayon may mga resources na kayo. Nung panahon namin, wala masyado. So, I think that is the moral story of today's video. No, is to never leave your corporate life. No, if you don't have a VA business plan yet, or, you're not ready financially. Actually, madaming mga umalis ngayon na stuck na jobless kasi hindi nila pinagplanuhan yung kanilang pag-alis or pag-transition, and nakakaawa. And ito yung mga nakaramin apply pero dahil mali-mali yung approach kasi nga hindi nila alam yung business plan nila at magulo ang buhok ko, ayan, hindi sila pumapasa as a virtual assistant. So, if you guys need help, ni-invite namin kayo, okay, sa Barangay VA Summit on January 6. Okay, that's going to be 1 p.m. to 10 p.m. sa Blogger Creator Hub. And it's gonna be a face-to-face workshop session and I will help you build your own VA business plan para ngayong 2024 ay tuloy-tuloy na ang VA journey mo. Yun lang po, and I'll see you guys again tomorrow.